Hello mga kasabong, ninyo ito ni sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Kumusta kayo? Kumusta score nyo? Sa mga members ko, yung mga nagbabayad, i-update nyo ako sa mga galaw ng manok no ha? Kasi kunti na lang talaga nag-update. Siguro nagpapanalo na kayo. Maayos mga galaw ng manok nyo kasi ang lalaki ng binayad nyo, ganyan ang binabayad nyo, ganyan. Tapos di kayo mag-update. Siguro panalo kayo. Okay lang yun. Okay lang yung mga panalo na hindi nag-update. Okay lang yun. Pero kung gagalaw ng di maayos manok nyo, update nyo ako ha. Update nyo ako kasi mayroon naman tayong troubleshooting dyan. So, kung sa dami ng 100 plus mahigit, halos wala nang nagme-message sa akin. Halos wala nang nagme-message sa akin. So it means effective yung turo natin. Kasi lalaki ng binabayaran nila. Isang bigayan lang ng chart, isang bigayan lang ng video. Alam na nila gawin nila sa manok nila. At nagpapanalo ha. Tapos may nagsasabi dyan. May kinukulit ako dyan sa live niya eh. So nagpapa-shoutout ako. Ayoko lang pangalanan. Nagpa-shoutout ako. Shoutout ako doon. Tapos nagtanong ako magkano ang mag-aral sa kanya. 10,000. 10,000. Tapos tinuturuan niya. Ako ganyan lang. 2,000 lang. Hindi ko na kailangan turuan, natututo na agad. Natututo na. Yung mga nagbibigay ng 2,000, natututo agad, hindi na nagtatanong, hindi na kunti na lang nagtatanong. Actually gagalaw agad ang manok. Meron nga diyan nag siya sa akin, ganito, nag-message siya, babae yan ha, asawa yan sa OFW, babae. Message siya sa akin. Tapos siyang nag-manage sa manokan nila eh. So yung asawa niya nasa ibang bansa. Tapos nag-message sa akin, paano bang transaction? So bayad siya, ganyan. Pasa ako ng chart at ng video. Pagkatapos may kiniklear lang siya ng konti. Tapos nung nabigay ko na, hindi na siya nag-chat. Pagkalipas ng, kasi yung mga members ko, pinapalo up ko talaga kung ano galaw. Pagkalipas ng isang linggo, chinat ko siya, tinanong ko, kumusta manok mo? Sabi niya, bossing, grabe, nagbabasag ng pinggan sa turo mo. Tapos, yung pagbabasag ng pinggan, nakakauna palagi kasi dahil yan sa sistema natin. Lakas ng palo ang magagawa ng sistema ko, ng El Nino Conditioning System. Tsaka nakakauna, hindi nauunahan. Nakakauna bawat palo, lakas pa. Kaya wala na pag-asa ang kalaban. Kunti na lang ang pag-asa. Tsamba na lang ang pag-asa ng kalaban pag magkontak ang palo ng naka-El Nino Conditioning System. Nagpasalamat agad. Isang linggo pa lang ha. Nagpasalamat na siya na ang palo ng manok niya nag-iba talaga sa El Nino Conditioning System. Kaya kung gusto niyo matuto sa El Nino Conditioning System, magpa-member na kayo. Marami akong member. Yung mga nagdala-dala ng bang-bang, meron akong member dyan, marami. Yung mga in uniform, may nasa LGU, may nasa organization nagpa-member sa akin, pati yung mga member niya sa organization nagpa-member sa akin. Ganyan po ka-adaptable yung sistema ko. Ang dali lang matutunan, hindi kailangan ituturo. Naka-chart na, naka-video, yun lang ang turo. Ganun lang kaiksi. Tsaka anli ka magtanong sa akin. Pag member na ka, pag nakabayad ka na ng ganyan, anli ka magtanong ka. Kahit anong itanong mo sa akin, basta about sa manok, sasagutin ko. So ganyan po ang El Nino Conditioning System. Madali lang matutunan. Tapos nung may kinukulit ako sa live niyan, kinukulit ko, tinatanong ko. Tapos may tinanong niya ako kung ano ba daw, alam ko ba daw ang sikal. Ipot yan. Hindi naman ako nagbabase sa ipot. Kasi yan ang pagkakamali ng mga handler, nagmamarunong. Inaalam ang hipo, inaalam ang
inaalam ang ipot ng manok, inaalam ang maraming inaalam. Paano kung hindi sasang-ayon yung palagay natin humigpit ang hipo. Palagay natin ang hindi nakaipot. Oh, di kakabahan ka na kasi negative na ang isipin mo sa manok. Huwag mong isipin yung ganyang mga ginagalaw ng manok mo kasi ang isipin mo nakakondisyon yan. Maayos ang katawan yan. Bago yan nakarating sa sabungan, maayos ang katawan yan. Inayos mo na yan. Yun dapat ang positive na iniisip mo. Huwag yung day of the fight pointing mo. Day of the fight ipo-pointing mo. Hindi tumama ang moisture, hindi tumama ang hipo ng manok, hindi tumama ang tae ng manok, ang ipot ng manok. Negative na agad iisipin mo. Huwag ganun. Yan ang pagkakamali ng mga hunter. Feeling perfect sila sa mga ginagawa nila. Paano kung hindi yan nangyari na ini-expect mo? Negative ka na. Yun ang magpapatalo sa'yo. Dapat isipin nyo na lahat ginagawa nyo na manalo. Lahat ng conditioning na alam nyo, nagawa nyo na sa manok. Ang katapusan mo ng tulong sa manok, ang pagbitaw ng maayos. At dito sa El Nino conditioning system, tiyak lamang ka sa panalo kasi hindi ko kinukomplikate ang pagkukondisyon. Hindi ko pinapagod ang manok. Ang pinapalabas ko lang ang super na palo. Ganyan po sa El Nino conditioning system. Magpa-member na kayo. Ganun lang po. Pwede kayo magtawag, pwede kayo mag-chat. Only kayo sa inquiries dito sa akin basta about lang sa manok. May nag-update sa akin. Ang update niya, 14 wins, no loss, 2 draw. Yan, nakapost yan. Ang conversation namin, nakapost yan sa YouTube ko, sa Facebook ko. 14 wins, 2 draw, no loss. Wala pang talo, 14 na panalo, 2 tabla. Ganyan po, andun ang latest fight niya, champion siya kahapon. Ang latest fight niya, andun sa aking Facebook. Ang conversation natin, andun sa comment section yung fight niya kung gusto niyo manood. So, may pag-uusapan tayo about ito para hindi sayang yung papanood nyo sa akin sa mga kwento ko. May pag-uusapan tayo about sa ano ang makikita natin sa manok na nakondisyon. Ipot ba? Ihi ba? Sa manok, maayos ba ang ipot ng manok? Maayos ba ang ihi ng manok? Maayos ba ang balahibo ng manok? Ano ba tinitingnan talaga sa nakakondisyon na manok? Ganito lang po yan. Ang manok, sa day of the fight lang, kasi kung dito natin para sa lahat makita sa mga namumusta at sa mga naghahanda ng manok. Sa day of the fight ang i-share ko anong makikita natin. Kasi given na yung ipot, marami nang maalam sa ipot. Ang tingnan nyo kung gaano ka-alert ang manok. Pag drop nyo dyan, nakatayo yan. Tapos nakaangat ang ulo. Huwag yung nakababa ang ulo, nakaangat ang ulo. Pag nakaangat ang ulo, mag-ingay kayo ng prut. Paglilingon na yan agad, alert yan. Pag drop mo sa manok, dapat nakatayo ang ulo. At mag-ingay ka ng prut. Paglilingon agad yan, alert ang manok mo. Yan ibig sabihin na alert ang manok mo at ready na yan sa laban. Ito pa, ang balahibo ng manok mo dapat makintab at maayos. Walang ruffle, walang sira ang balahibo. Doon mo makita na shiny ang flow ng kanyang energy sa kanyang katawan maayos. Kasi shiny yung balahibo niya. Kita mo naman maganda ang balahibo niya. Ang flow ng energy niya sa kanyang katawan, makita mo sa ayos ng balahibo niya. Kaya yung maayos ang balahibo, tiyak lamang sa panalo yan. Ano pa tinitingnan? Pag ang manok nagwawagwag ng buntot, pag drop mo gumagano ng buntot, tiyak alerto yan. Additional yan na kondisyon ng manok. Ang manok na umiiling, pag umiiling,
pero umiiling lang siya na wala kang pinakitang stimulus, umiiling na siya. So it means hilo ang manok mo. Hindi po 'yan advantage. Disadvantage po 'yan kung wala ka pang stimulus na pinakita tapos umiiling na. Kung gumano ng ulo, head knocking, hilo 'yun. Pero kung may pinakita ka ng stimulus, may pinakita ka ng manok, tapos umiiling ang ulo, tiyak alert 'yan. Ganun po 'yun ha. Ganun po ang dapat makita nyo sa manok. Yung ipot, huwag kayong magpanik kung hindi mag-ipot manok nyo. Huwag kayong magpanik kung mag-ipot ng basa ang manok nyo. Ba't kayo magpanik kung kami nyo? Masaylo ka nagpupuko sa ipot. Iipot, di naman yan tinatarian. Mas maraming ipot. Mas dipinsa pa yan sa bituka kasi ang tinatamaan, tae lang. Joke. Ha? Ganun po yun ha. Huwag kayong mag-focus sa ipot, sa droppings ng manok. Kasi kahit magtatapon pa yan ng basa na ipot, siguradong gagalaw yan kasi nakakondisyon yan. Isipin mo, nakakondisyon yung manok mo. Huwag yung ipot ang basihan mo. Hindi yun ibig sabihin na hindi pa nag-empty, hindi nagagalaw mo. O paano mo mapa-empty yan kung itong mga baguhan na hindi pa alam ang ilang oras mai-empty ang manok by grams. Paano niyan So it means disadvantage na yung mga tinuturuan ko. Hindi naman ako nagtuturo ng mga emptiness ng manok, pero nagcha-champions yan sila. Hindi ko yan tinuturo sa guide ko ang pag-i-empty ng manok. Hindi ko yan kasi di po talaga yan kailangan. Ba't mo ituturo ang pag-i-empty ng manok? Di naman ang ipot ang tatarian, ang manok ang tatarian. Kaya turuan mo ang manok paano pumalo. Dito sa El Nino Conditioning System, tiyak matutunan mo ang paano papaluin ng manok, paano lalabas ang pinaka super na palo ng manok. Kaya kung gusto niyo matuto sa El Nino Conditioning System, magpa-member na kayo. Marami na po akong member. May nag-update sa akin ng 14 wins, 2 draw at 0 loss. Andon sa Facebook ko, sa comment section ang fight niya. Doon ko na inalagay sa comment section ang mga fight niya. Pasti skill. Puro pasti skill ang palo ng manok nila. Kaya dito sa El Nino Conditioning System, lamang ka sa panalo. Magpa-member na kayo. Salamat po.